Pares na negosyo versus, malakas ba, sorry Pares na negosyo versus karinderya. Mas kumikita pa yung pares, mga kanegosyo, kesa sa karinderya na maraming ulam. Eto, tapusin mo tong video na to kung nagsisimula ka palang magnegosyo. Sigurado marami kang matututunan dito. Kung nagdinegosyo ka na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator, mga kanegosyo. Kwento ko lang, mga kanegosyo. Way back 2015, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa Technological Institute of the Philippines sa Cubao, Quezon City. Kasi dalawang branch lang naman yung TIP, isang Manila, isang Quezon City. Yung mga taga main branch, hindi kinikilala yung taga QC, ganun din kami. So may gap kami. Share ko lang naman. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP Cubao. Sa aming anim, mga kanegosyo, ako lagi yung pinakamahal. Mahal ako ng 5 piso. Mahal yung benta ko ng 2 ng piso. Sa aming anim. Pero yung serbisyo ko malupit. Tambayan kasi ng estudyante yung tindahan ko ng college student. Alam ng customer ko to, pero malupit naman yung serbisyo ko sa kanila. At ang natutunan ko sa sari-sari store, mga kanegosyo, walang focus in one. Tapos hindi natin may scale up sa level 2 business model. Kasi ang sari-sari store, reseller ka dyan, mga kanegosyo Hindi naman sa'yo yung product niyan Kaya habang buhay kang reseller dyan. Tapos sobrang dali pa buksan, yung tipong nagnegosyo ka ng sari-sari store ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. So ganun siya kabilis buksan. At ang sari-sari store, pag napalaki po natin, hindi po mangyayari na magiging grocery store. Ang sari-sari store na lumaki, sari-sari store pa rin po siya. Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera at pinamili mo muna yung mga produkto ng nasa loob ng tindahan mo. At kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung product. Ang grocery store, mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier kay grocery store at kikita lang at babagsak muna si supplier kay grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months. Platform business model po ang grocery. Parang hardware din, mga kanegosyo, halos pareho sila ng business model. At within 3 months, mga kanegosyo, pwedeng gamitin ng may-ari yung pera na yon. Pambayad ng bills, empleyado, pambayad niya sa renta. Pwede niyang gamitin sa mabilis na transaction para kumita din. Para kang umutang sa bangko ng walang interest sa loob ng 3 buwan. Panalo dito sa cash flow yung may-ari ng grocery store, mga kanegosyo. Kaya never na magiging grocery store ang sari-sari store pag lumaki. At focus in one, karinderya lang. Sila may-ari ng product, sila gumawa ng product, brandingan lang nila, lagay lang sila ng, kunyari, Diwata Pares, yung sikat. Pwede pa nilang i-scale up sa distribution at franchising business model, mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming ulam. Focus ka lang sa isa Yung marketing mo hindi sabog. Hindi ka hirap i-identify ng customer mo kasi nakapokus ka lang sa isa Hindi ka hirap yung inventory mo hindi hirap, yung cash flow mo hindi mo hirap i-monitor kasi isa lang yung tinitinda mo Nakapokus ka lang sa isa. Kaya mas kumikita yung pares lang yung tinda kaysa sa karinderya. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa community ng mayaman, scale up sa level 2 business model, pang-apat, original content. Kasama na sa trabaho nating bilang negosyante ang original content. Mapapansin nyo naman,
karamihan ng kumikita or mabenta ngayon, puro gumagawa ng original content. Kaya kasama na sa work natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin. Comment ka lang, pare, sabihin mo. Heart mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.